Pinagbigyan po ng Sandigan Bayan ang hiling ng kampo ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na magpasko at bagong taon ng kanyang pamilya sa Veterans Memorial Medical Center kung saan naka-hospital arrest ang dating Pangulo. Sa kabila nito, wala pang ibinibigay na impormasyon ng Sandigan Bayan kung ilang oras pwedeng magtagal sa ospital ang mga kaanak ng kongresista. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. Okay. Yes, Rafi, magiging masaya na yung kapaskuhan nitong pamilya Arroyo dahil lumabas na yung desisyon ng Sandigan Bayan patungkol ito doon sa petisyon ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Pasado alas 10 ngayong umaga na ipalabas ng Sandigan Bayan ang kopya ng desisyon nito. Kaugnay sa petisyon ni Congresswoman Arroyo na huwag munang ipatupad yung 9:30 p.m. curfew sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Sa desisyon na ipinalabas ng First Division na binubuo ni na Presiding Justice Efren de la Cruz, Rodolfo Ponferrada at Rafael Lagos, pwede makasama ni Ginang Arroyo ang kanyang pamilya mula December 24 hanggang 25 at December 31 hanggang January 1. Gayunman, immediate family members lang ang pinapayagan ng Sandigan Bayan na makasama ng dating Pangulo. Kabilang na dito ang kanya asawa, mga anak at apo, sabi ni Attorney Raul Lambino, ang tagapagsalita at legal counsel ni Ginang Arroyo. Tingin ni Lambino, hindi na muna susundin dito ang 50 persons per day limit na mga bibisita kay Congresswoman Arroyo. Sa ngayon daw, di pa nakakausap ni Lambino si Attorney Jose Miguel Mike Arroyo tungkol sa napaboran nilang petisyon. Pero tiyak daw ni Lambino na magiging masaya ang pamilya Arroyo dito. Nagpasalamat si Lambino sa mga bumubuo ng Sandigan Bayan First Division. Sa First Division, dinidinig ang kasong plunder laban kay Representative Arroyo kaugnay sa sinasabing paglustay ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Lambino. Hereby allowed to be and stay with the said accused the whole day of December 24, 2013, the whole day of December 25, 2013, the whole day of December 31, 2013, and the whole day of January 1, 2014 at her detention quarters. We are happy and we are very thankful. Rafi, ito yung kopya nung ipinalabas na ruling ng Sandigan Bayan ngayong umaga. At dito nga, yung bahagi dito, sinasabi na kailangan one day before nung December 24 na pagbisita at pagsama na rin kay Ginang Arroyo nitong kanyang mga kaanak, kailangan magsumiti na ng listahan ng mga pupunta o bibisita kay Ginang Arroyo ang kanyang kampo. Samantala, Rafi Pia, matapos natin makausap si Atty. Lambino at makuha na nga niya yung kopya ng desisyon nito, agad siyang dumiretso sa VMMC para personal na i-relay kay Ginang Arroyo ang magandang balitang ito para sa kanya. Rafi Pia? So, meron pa palang requirements. Kailangan mag-provide sila ng listahan. Ano pang ibang mga requirements ang ibinigay ng Sandigan Bayan dyan sa kanilang desisyon? Rafi, itong one-page decision na to, no, ang nakalagay lang dito, yun nga yung pagsasubmit ng listahan ng mga pupunta. Pero yung mga umiiral kasi na protocol, Rafi, ay kinabibilangan ng bawal mag-inuman sa loob, bawal masyadong mag-ingay. Yung mga existing protocol, yung iba doon ang sinasabi nga, kailangan limitado lamang yung magiging ingay o aktibidad doon sa loob. At yun nga, yung sinasabi rin dati na dapat 10 persons per visit lamang o kada pasok, 10 tao lang ang pwedeng pumasok. Pero ngayon nga, ang paniwala nga ni Atty. Lambino, mukhang ito hindi muna ipapatupad ngayong kapaskuhan. Rafi? At Shell, linawin lang natin, 4 na araw lamang ito in total, itong pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Oo, Rafi, December 24 hanggang 25, December 31 hanggang January 1. Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.